Paano kung ang pinakamalaking dahilan kung bakit nalilito ka sa buhay ay dahil hindi mo pa natututunang makilala ang kalooban ng Diyos? Paano mo malalaman kung ang isang oportunidad, relasyon o desisyon ay talagang mula sa Diyos? Sa seryeng ito, matutuklasan natin ang mga malinaw na palatandaan mula sa Biblia kung paano ginagabayan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Nagsasalita ba ang Diyos hanggang ngayon? Maraming tao ang nagtatanong, ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa akin? Maaaring nasa punto ka ng buhay na kailangan mong pumili ng trabaho, magdesisyon sa isang relasyon, o gumawa ng hakbang na magbabago sa iyong kinabukasan. Ang tanong ay, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang unang katotohanan ay ito. Ang Diyos ay hindi tahimik. Nagsasalita pa rin siya sa kanyang mga anak. Ngunit kadalasan, hindi siya nagsasalita sa paraang inaasahan natin. Mas madalas siyang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi sa awit 119-105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi ipinapangako ng Diyos na ipapakita niya ang buong hinaharap. Ngunit ipinapangako niyang bibigyan ka ng liwanag para sa susunod na hakbang. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, magsimula sa pagbabasa ng Biblia. Hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos kung hindi mo pinapakinggan ang kanyang salita. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit minsan ay tila tahimik ang Diyos kahit taimtim tayong nananalangin. Bakit minsan tahimik ang Diyos? May mga panahong pakiramdam natin ay walang sagot ang Diyos. Nananalangin tayo, naghihintay tayo, ngunit tila walang nangyayari. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang iniwan ka niya. May mga pagkakataong ang Diyos ay naghahanda muna ng puso bago niya ibigay ang direksyon. Sinasabi sa Isaías 30:21, maririnig mo ang isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Kapag tahimik ang Diyos, maaring tinuturuan kanyang magtiwala, hindi lamang umasa sa nakikita. Huwag mong pilitin ang mga pintuang isinara ng Diyos. Minsan, ang hindi pa ng Diyos ay proteksyon, hindi pagtanggi. Patuloy kang manalangin, maghintay, at magtiwala. Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang isa sa pinakamahalagang susi sa pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi kailanman lalabag sa kanyang salita. Maraming nagsasabing, pakiramdam ko, ito ang sinabi ng Diyos sa akin. Ngunit ang tunay na gabay ng Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa Biblia. Kung ang isang desisyon ay nagtutulak sa iyo na lumayo sa Diyos o gumawa ng kasalanan, hindi iyon ang kanyang kalooban. Sinasabi sa 2 Timoteo 3:16 na ang buong kasulatan ay kapakipakinabang sa pagtuturo at pagtutuwid. Kaya bago gumawa ng desisyon, itanong mo, umaayon ba ito sa salita ng Diyos? Kung oo, magpatuloy sa pananalangin. Kung hindi, kahit gaano ito kaganda sa paningin ng tao, hindi iyon ang tamang landas. Ang salita ng Diyos ang pinakamaligtas na gabay sa ating buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng Diyos ang kapayapaan upang gabayan ang kanyang mga anak. Ang kapayapaan ng Diyos ay gabay sa tamang desisyon. Hindi lahat ng magandang oportunidad ay galing sa Diyos. May mga pintuang bukas, ngunit hindi para sa iyo. Kapag ang isang desisyon ay mula sa Diyos, kadalasan ay nagbibigay siya ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Sinasabi sa Kolosas 3:15, hayaan ninyong maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Hindi ibig sabihin nito na wala ng problema. Ang ibig sabihin ay may kapanatagan kang alam mong kasama mo ang Diyos. Kung puno ng takot, pagmamadali at paglabag sa kanyang salita ang isang desisyon, maghintay muna. Mas mabuting mahuli habang kasama ang Diyos kaysa mauna nang wala siya. Sa huling bahagi, matututuhan natin ang pinakamahalagang hakbang sa pagtuklas ng kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay gumagabay sa mga taong sumusunod. Maraming naghihintay ng malinaw na direksyon bago sumunod sa Diyos. Ngunit madalas ang direksyon ay dumarating habang ikaw ay sumusunod. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano ng Diyos ngayon. Kailangan mo lamang maging tapat sa susunod na hakbang na ipinapakita niya. Kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya araw-araw, gagabayan Kanya sa tamang panahon. Maaaring hindi laging madali ang Kanyang kalooban, ngunit ito ang landas na may tunay na kapayapaan, layunin at walang hanggang pag-asa. Kaya kung nagtatanong ka ngayon, Panginoon,
Ano ang kalooban mo para sa buhay ko? Magsimula sa simpleng panalangin. Lord, handa akong sumunod saan mo man ako dalhin. Kapag ang puso ay handang sumunod, ang Diyos ay tapat na gumabay.